Judge na po ng ICC yun, ha? Yung judge mismo, may duda sila, yung dalawa. Natalo lang sila, traitor nga eh. Yung judge po na dalawa, sabi, wala na talaga tayong hold dyan, wala na tayong jurisdiction dyan kay Duterte dahil umalis na yung Pilipinas sa ICC. Ito na po ang tunay na issue. Ano pa bang tatabunan? May mas malala pa ba rito? Illegal tong aresto na to. Ayon mismo kay Pangulong Duterte, basahin natin yung sinabi ni Tatay Digong. Yun man lang magawa natin. Yun man lang masabi natin. Biruin mo, pinoproblema ng anak mong bunso, a flight lasting more than 8 hours but left with just sandwich to eat. Yung mismong pinadadala na senador ng Pilipinas, senador na ng Pilipinas si Bongo, nagpapadala ng pizza ni hindi pa iparating. Nakita ko yung video, nakikiusap pa ang senador ng Pilipinas para mapakain man lang yung dating presidente na hindi magnanakaw. Tuwing nakikita kanila sa labas, Tatay Digong, nagagalit sila dahil dinudumog ka pa rin. Ang dami-dami na nilang paninira. Meron pa silang hired na 2 sa PCO ngayon na mga attack dog. Dinudumog ka pa rin. Kahit saan ka magpunta. Ayaw nila yun. Bakit? Kasi nakikita ng tao na yung pasarvey nila ay malaking kalokohan. Dahil ang tunay na mahal ng mga Pilipino, kayong mga Duterte na hindi magnanakaw, trabaho ng trabaho, ang trabaho ninyo tagos sa aming lahat. Sino hindi nakaramdam ng Duterte leadership? Sino hindi nakaramdam na 10 taon na ang passport, 10 taon na lisensya, na doble? Mga pulis na humuli kay Tatay Digong, tandaan nyo kung sino yung nagdoble ng inyong sweldo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ano ibibigay niyang pera sa inyo? Kaya po itong dakilang tao si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba na inihirit po natin sa pamamagitan ni Soljan Guevara noon. Umapila tayo sa ICC. Sabi natin, hindi na kami miyembro ng ICC, kaya tanggalin nyo na, huwag nyo nang imbestigahan yung kaso ni Pangulong Duterte. Nung bati pa po, si BBM, tsaka tong si Pangulong Duterte, yung may unit team pa po, sumulat tayo para iapila na wag nang kasuhan o tigilan na ang pag-imbestiga kay Pangulong Duterte. 5 po ang judge ng ICC. 5 judge. Alam niyo po ba kung ilan po ang pabor na bumoto na ituloy ang investigasyon nila kay Pangulong Duterte? 3. Hindi po. Kino-question natin yung jurisdiction nila. Wala na kayong jurisdiction, kaya hindi na dapat kayong nag-imbestiga sa presidente namin. Umalis na kami, nag-lapse na rin yung 1-year period na dapat may mga umapila para sa ating pag-alis sa Rome Statute. Okay, panay illegal po ang ginagawa ng mga to. Sa 5 judge po, 2 doon. Kumbaga, traitor lang po. 2 doon na nagsabi na hindi na tayo miyembro. Kaya tigilan na natin si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba yun? Na 2 po doon ay nagsabi na hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya nakakalungkot po na tinutuloy pa rin nila. Nakakalungkot po na 3. Kumbaga, isa lang po yung lamang. Isa lang po yung lumamang dun sa hatol na yon na under pa rin tayo ng ICC. Ibig sabihin, judge mismo ng ICC may duda. Thank you very much kay Ednalyn Morcorf. Bangag, pinalaya yung drug trafficker sa Indonesia. Si PRRD, pinaalis ang drug problem ng Pilipinas. Pinagkanulo po ng makabagong hudas ng mundo, PBM. Thank you very much po. Sa makatuwid, isa lang po yung nagpanalo sa kanila na tayo ay membro. Judge na po ng ICC yun, ha? Yung judge mismo, may duda sila, yung 2. Natalo lang sila, traitor nga eh. Kaya tinuloy pa rin nila yung mga investigasyon kay Pangulong Duterte. Yung judge po na 2, sabi, wala na talaga tayong hold dyan, wala na tayong jurisdiction dyan kay Duterte dahil umalis na yung Pilipinas sa ICC. Huwag nyo akong kakantsawan rito ng ng mga issue na eto na po ang tunay na issue. Ano pa bang tatabunan? May mas malala pa ba rito? Illegal tong aresto na to. Ayon mismo kay Pangulong Duterte, basahin natin yung sinabi ni Tatay Digong. Yun man lang magawa natin. Yun man lang masabi natin. Biruin mo, pinoproblema ng anak mong bunso, a flight lasting more than 8 hours but left with just sandwich to eat. Yung mismong pinadadala na senador ng Pilipinas, senador na ng Pilipinas si Bongo, nagpapadala ng pizza ni hindi pa iparating. Nakita ko yung video, nakikiusap pa ang senador ng Pilipinas
para mapakain man lang yung dating presidente na hindi magnanakaw. Paulit-ulit ako rito, problema mo kasi Digong, hindi ka magnanakaw. Wala kang pinatabang buhaya. Wala naman talaga ninakaw si BP Sara, yung 125 nga. Sila na nga nagpatunay. Kanino napunta? Kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, yun po yun eh. Hindi lang nila matanggap na walang ninakaw si BP Sara. Sila na nga nagpatunay eh. Kanino napunta? Eto, kay Mary Grace Piatos. Wala silang sinabi na binulsa. Ang sinasabi, sila mismo nagsasabi na si BP Sara binigay kay Mary Grace Piatos. Alam natin lahat kung ano nangyari. Tinatanong yung spokesperson ng PNP, tumakbo. Dapat ba, Maribik? O, tanggalin nyo na yan si Maribik. Wala kaming panahon ngayon makipagtalo sa inyo. Lahat ng mga bababoy, tanggalin nyo. Okay. Kita mo, kuha daw nagsabi kulang sa papeles. Ganun talaga sa gobyerno, may kulang talaga sa papeles. Tanga. Kaya nga, pinakukompleto lang ng COA eh. Sinabi ba ng COA na binulsa? Hindi. Tangengot tong mga to. Wag na natin sagutin yung mga yan. Punta na po tayo rito. Ito po ang sinabi ni Tatay Digong kay Harry Roque. Final decision of PRRD. Let's end this madness. Hindi ako papayag. This is a government-sponsored kidnapping. Mula po sa bibig ni Tatay Digong na pinahatid ni Harry Roque. This is a government-sponsored kidnapping. Kinidnap ninyo ang presidente ng Pilipinas. Ang kasalanan ni Tatay Digong, hindi siya magnanakaw. Wala siyang pinatabang mga buhaya. Pinagtrabaho niya ng pinagtrabaho. Ayaw po ng mga tao na pinagtatrabaho sila nang hindi sila tumataba. Kaya ngayon wala siyang kakampi sa mga buhaya. Sa mga buhaya, itinatama ko po kayo. Ang kakampi po ni Tatay Digong, mamamayang Pilipino. Sa mga buhaya, walang kakampi dahil wala kang pinataba. Wala kang inalagaang buhaya. My goodness, simple-simple lang ang maging pinuno. Duterte kayo. Hindi kayo marurunong maging pinuno. Magnanakaw ka, patabain mo yung mga buhaya, okay ka na sa buhay. Ang ginawa ninyo, nagtrabaho kayo ng maayos, inayos nyo ang Pilipinas, hinangaan kayo ng buong mundo dahil sa ginawa nyong war on drugs, no? Tapos hindi kayo nagnakaw, kaya wala kayong naalagaan ng mga buhaya, kaya lahat ng buhaya ngayon, na ang taba-taba nila lahat ngayon, sila po ang kalaban ninyo. Problema nyo yan, mga Duterte. Dami nyong inaway na mga kriminal. Ang dami nyong inaway na mga buhaya. Biruin mo, oligarko, Duterte. Oligarko, nilabanan mo. Ikaw lang ang presidenteng lumaban ng direkta sa mga oligarko. Sila ang may-ari ng Pilipinas. Hindi mo ba alam yun? Hindi ka na yumaman sa ginawa mo. Kinalaban mo pa yung mga pinakamayayaman, pinakamandarambong. Ayan ang nahita mo. Huwag po tayo maawa. No? Suportahan natin sila. Suportahan natin yung mga mag-amang hindi magnanakaw. Suportahan natin yung mga mag-amang dahil hindi nagnakaw at nagtrabaho ay pinipersecute ngayon. Masayang-masaya ang mga kontrabulate. Ito po ay government-sponsored kidnapping. You supposed to protect your citizen. Kahit isang pinakamaliit na OFW na nagtatrabaho sa pinakasulok ng mundo, poprotektahan yan ng gobyerno. Malayo ka sa Pilipinas. Dito po, nasa Pilipinas, ano sabi ni BP Sara? Ano sabi ni BP Sara? No? Nasa Pilipinas. Opisyal na pahayag po ito ng Vice President ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. Nasa sariling bansa, pinadakip at ibinigay in silver platter ang ulo ni Pangulong Duterte sa mga ICC. ICC nga mismo, duda. 3-2 po ang score. Duda sila kung may jurisdiction pa. Natalo lang po ng isa. Di lang siya magnanakaw at ang pinakamalaking pagkakamali ni Tatay Digong ay minamahal niya kasi ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Ayan. Kasalanan nyo rin to mga taga-Hong Kong. Nag-iiyakan kasi kayo. Ang dami-dami nyong nasa loob, ang dami-dami nyong nasa labas. Kayong mga taga-Hong Kong. Yung dinayo ni Tatay Digong dahil mahal na mahal ni Tatay Digong ang mga OFW. Kayong mga
taga Hong Kong, kasalanan nyo rin yan. Kasi nagpakita kayo, ang dami-dami nyo. Ayaw nila nun. Sabi nila sa survey, nangunguna daw sila. Pero tuwing lalabas si Digong na ang tanging kasalanan ay hindi nagnakaw, tuwing lalabas si Digong na namumblema ang mga mag-anak sa pagkuha ng mga mamahaling abogado, ang tanging problema ni Digong, ang problema pala ni Digong na hindi magnanakaw kundi tapat na naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Bukod sa hindi siya magnanakaw, ang problema ni Digong, nakalimutan. Tuwing lalabas siya, dinudumog siya ng tao. Tuwing lalabas siya, nawawala po yung magic nila sa survey. Sinusuka na ng mga Pilipino yung mga lintik na survey na yan. Paano nyo masasabi na yung 12 ninyo, na wala nga nagkakagulo sa inyo? Kahit saan kayo magpunta sa buong Pilipinas, pumunta ng Hong Kong yung mga 12 na, si Abalos na hindi pinansin ng mga tao sa Hong Kong. Baka hindi kilala ng mga tao yan. Yan, kasalanan mo. Masyado kang minahal ng mga tao. Ayaw nila. Ayaw nila, Tatay Digong. Oy, makinig kayo sa sinasabi ko, hindi ko biniblame yung mga Duterte. Sinasarkastiko. Ayaw nila, Tatay Digong, na nagpapakita ka sa labas. Tuwing nakikita ka nila sa labas, Tatay Digong, nagagalit sila dahil dinudumog ka pa rin. Ang dami-dami na nilang paninira. Meron pa silang hard na 2 sa PCO ngayon na mga attack dog. Dinudumog ka pa rin. Kahit saan ka magpunta, ayaw nila yun. Bakit? Kasi nakikita ng tao na yung pasarvey nila ay malaking kalokohan. Dahil ang tunay na mahal ng mga Pilipino, kayong mga Duterte na hindi magnanakaw, trabaho ng trabaho, ang trabaho ninyo tagos sa aming lahat. Sino hindi nakaramdam ng Duterte leadership? Sino hindi nakaramdam na 10 taon na ang passport, 10 taon na lisensya, na doble? Mga pulis na humuli kay Tatay Digong, tandaan nyo kung sino yung nagdoble ng inyong sweldo. Siyempre, yung nagsasabi na we are protecting the AFP, we are protecting the Constitution. Ayan po, kinidnap po ang dating presidente. You are still protecting the Constitution? Naaayon ba sa Constitution? Magbasa kayo, AFP. Hinahamon ko yung liderato ng AFP. Basahin po ninyo. Asan sa Constitution na pwedeng ipamigay ang citizen ng Pilipinas sa isang international organization na hindi kinikilala, hindi natin kinikilala? Kinikilala ba ng Pilipinas ang ICC? Hindi. Hindi natin sila kinikilala. Ang ICC po ay wala pong jurisdiction sa atin. Yan po. Pwede po ba isurrender? Pwede po bang isurrender yung isang mamamayang Pilipino sa isang organisasyon na hindi natin kinikilala? Bakit kasi sumama? Bakit kasi sumama? Sa tingin nyo, dapat pumalag si Duterte? Natawa naman ako dun sa bakit kasi sumama. Kahit wala tayong almusal, tuloy-tuloy na tayo, nanggigigil. Okay, punta po tayo rito kay Inday. Ano po ang ginagawa ngayon ni Inday? Saan po siya papunta? Ito po, Sara Duterte, ayon po sa mga dyaryo ngayon, lumipad na po kaninang alas 7 pasado ang ating Vice President papunta po sa The Hague, Netherlands, para po kausapin yung kanilang mga lawyers, no, following the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Okay, meron po silang naka-charge ng mga lawyer, no, ICC. Iba po yung lawyer ni BP Sara sa ICC, meron din siya sarili. Iba rin po yung lawyer ni Tatay Digong sa ICC. Kaya talagang grabe po ang persecution. Hindi ka kasi magnanakaw. Kung nagnakaw ka sana, may mga naalagaan kang buhaya. Ngayong malalaki na, pwede naman nagpang. Kita mo, hindi magalaw. Hindi magalaw yung mga magnanakaw. Marami kasing alagang buhayang pwedeng managpang. Okay, ito po ang pahayag ni BP Sara. Kausap namin yung aming ICC lawyer at sabi niya na this has never happened before. At sabi niya, it's craziness. Wala pa pong nangyayari. Kakaiba tong kaso ni Tatay Digong dahil hindi pa po nangyayari na may presidente mismo ang umamin na pinadakip si Digong para ipamigay ng direkta sa ICC. No?
Usually, nagta-trial na muna. Tapos, tsaka po, pag napatunayan na, tsaka po, ginawa po nilang regional trial court. Grabe po, ngayon lang po nangyari na kusang isinuko ng gobyerno. Lalo na po, yung hindi miyembro ng ICC. Hindi po tayo miyembro ng ICC. Walang jurisdiction. Wala palang jurisdiction, hindi pala tayo miyembro. Bakit binigay? Kasi ina-uphold daw ng presidente yung law. Kaninong law? Magbasa po kayo ng konstitusyon. Yung mga nagsasabing nagpoprotekta sila ng konstitusyon. Basahin nyo po. Wala ko sinasabi kung anong dapat nyong gawin. Magbasa kayo ng konstitusyon. Kung may nakalagay dyan na pwede mong isurrender ang isang Pilipino, lalo na't hindi natin kinikilala. Okay. Alam nyo po, nakakatakot sa Pangulo yung napakatalino kasi nakakagawa po siya ng paraan para magnakaw. Ito po, nakakatakot sa isang leader yung napakatalino. Bakit? Kasi nakakagawa siya ng paraan para magnakaw. Hindi ko po sinasabing ito po, ipagpapauna ko po. Ito po in general. In general po to. Kung ito po ay nahahawig sa tunay na pangyayari, tamaan na sana ng kidlat yung napaghawigan. Okay, mahirap po ang matalinong leader na magnanakaw kasi nakakapagnakaw siya ng patago. At dahil matalino siya, nagagawa niyang mag-extend ng kanyang panunungkulan. Di ba? Nagagawa niyang baguhin ang saligang batas. Mahirap po ang magnanakaw ng matalinong pinuno. Parang may kilala kayong ganyan. Ulitin ko, ito po ay hindi pa tama kung kanino man. In general po to. In general. Pag sinabi pong general, para po applied po sa lahat. Pero kung tinamaan ka, sana tamaan ka na rin ng kidlat. Mahirap po sa matalino yung magnanakaw na pinuno dahil nakakapagnakaw siya nang hindi nahalata at na-extend niya ang kanyang panunungkulan. Thank you very much kay... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman